Magandang araw mga mag-aral at welcome po sa ating educational time. Ngayon, para sa mga grade 10 ito, tatalakayin po natin ang Kabanata 11 hanggang 25 para sa El Filibusterismo ni Rizal. Sa bahagi ito ng nobela, ipinakita ng ating pambansang bayani na ang mga karanasan ng tao ay may malaking impluwensya. Talagang malaking impluwensya sa kanyang mga desisyon, pangarap at syempre, pananaw sa buhay. Isa sa mga tauhang tampok ay si Placido Penitente. Dahil sa mga maling sistema at kawalan ng katarungan sa edukasyon, naisip niyang tumigil sa pag-aaral at mangibang bansa para maghanap ng mas magandang kinabukasan. Na kung saan hanggang ngayon, marami pa rin mga Pilipino ang napipilitang magtrabaho sa ibang bansa sapagkat ang iniisip nila kasi may pag-asa na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Samantala, ipinakita naman ang pagdurusa ni Simon na unti-unting nagtulak sa kanya sa paghiganti. Alam nyo mga mag-aaral, ipinapaalala nito na pagka yung galit at sakit ang namayani sa puso ng tao, maaari itong magbunga ng mapanganib na desisyon. Isipin nyo, yung tipong maghiganti siya, magsasagaw ng revolusyon para iligtas si Maria Clara, subalit napag-alaman niya, patay na pala si Maria Clara. Diba? At bukod dyan, makikita rin po natin yung sinapit ni Kapitan Tiago. Alam nyo kasi, sa kabila ng katotohanan ng marami siyang kayamanan, hindi siya nailigtas dito dahil ang nangyari kasi naging addict siya sa bisyo, sa apyan. Hindi siya nailigtas dito mula sa masamang epekto nito. Alam nyo, ipinapakita ng nobela na walang halaga ang kayamanan kung napapabayaan naman ang kalusugan at tamang pamumuhay. Ngayon mga mag-aaral, ano po yung mahalagang aral na dapat nating matutunan? Itinuro po ng El Fili na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o sa pagpunta sa ibang bansa. Mas mahalaga ang mabuting pagpapasya, wastong edukasyon, malinis na pamumuhay, at syempre, pagmamahal sa sariling bayan. Ngayon, kabataan, especially sa mga grade 10, pag-isipan mo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Placido Penitente, pipiliin mo rin bang umalis ng ibang bansa o mananatili ka para makatulong sa pag-unlad ng iyong sariling bayan? Ano man ang sagot mo, tandaan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang taong may mabuting puso, tamang pagpapahalaga at malasakit sa bayan. Maraming salamat mga mag-aaral at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Mabuhay ang kabataang Pilipinong may pangarap at pagmamahal sa bayan. Magandang araw.